natin si Lord. Yan. Medyo nahiya lang. Angel po siya. At yung anghel po ang naggulong ng bato. Kasi hindi po yun pwedeng igulong ng sino man sapagkat ang sino mang magbali ng selyo, may selyo po kasi ng hari, pag ginulong mo yan na walang pahintulot ng hari, patay ka. So ang nagulong po noon ay walang iba kundi ang angel. Kaya po, binuksan niya, pinakita niya, He is not here. He has risen. Ang ating Panginoong Jesus ay buhay na. Can you hear amen? Alright, palapakan natin ang Diyos. So today, we are celebrating the Resurrection Sunday. Amen? Amen po. So, tayo pa rin po ay naka-inline sa ating pong Semana Santa na tayo po ay nagse-celebrate ng pagkamatay ni Kristo pero hindi siya nanatiling patay kundi siya ay nanatiling buhay magpakailan-kailan pa man. And thank you po sa lahat ng mga nasumuporta at umaten ng ating Right Decision Retreat 2025. Palapakan naman po natin ang mga nag-imbita, mga nag-prepare at lahat po ng kumilos sa gawain na ito. It's been a success sapagkat comeback po ito ng ating gawain sa church. At next year po ay mas mapapaganda at mas mapapabuti pa natin ito. Amen po mga kapatid? Amen. So, before we start, let's begin with a few reminders as always. Yan, unang-una na po dyan ay, ano po yung unang reminder natin? Paki-silent po ang ating mga cellphone. Pangalawa po ay, please take down notes. Magsulat po tayo ng mga salita ng Diyos. Nagsusulat po ba kayo? Yan, salamat po sa mga very good student of the Word. Or kung tinatamad po kayo, just take your phone out, take a picture because a picture is worth 1,000 words. Amen? Mas marami ka pang nasulat pag may picture ka. Also, don't forget to invest and invite. Magdala po tayo ng mga kaibigan, kapamilya sa ating church. At meron po tayong dalawang gawain every Wednesday, midweek service, and every Sunday, just like today, ay ating Sunday worship celebration or service. So every Sunday celebration po yan dati nga po 'di ba nung nasa dati pa tayong pananampalataya, after magsimba, magja-Jollibee, tama? Naalala niyo 'yon? Oh, 'di ba? O kaya kakain ng ice cream, 'di ba? So this is a celebration and don't forget to do that dahil ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para magpuri sa Kanya. Shout amen. Amen. We have two services online. Every Sunday naman po, 8 a.m. and Wednesday, 6 p.m. So please watch online worship service because our YouTube account is on the road to 1,000 subscriber. Yeah, palapakan natin si Lord. As of today, ba ngayon? April ano ngayon? 771 subscriber na po tayo. Palapakan naman natin si Lord. So, aiming more for more than 200 more na subscriber para po tayo ay maging 1,000 subscriber na. Are you happy with that? Yeah, be part of the history ng ating Panginoon sa church na ito. So, are you ready to listen to the Word of God? Handa na po ba tayo? Amen. Sige po, upo ng maayos. At dapat ang upo natin ay yung talagang tinubos ni Kristo dahil masayang-masaya siya ngayong araw na ito. Amen? At sabay-sabay tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen? Salamat po sapagkat sa lahat ng nagdideklara, may ginawa na at may ginagawa pa ang Diyos sa ating mga buhay. Shout, Amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Okay, so let's begin. Our topic is entitled, He is not here, He has risen. No? Siya ay wala na dito. Ang tinutukoy ay sa libingan sapagkat ang libingan noon ay ganyan. May bato lang na takip na ginugulong. Kagaya ng anghel na si Kari na ginawa niya, ginulong niya. At ang sabi ng anghel, He is not here. He has risen. The infallible proof of Christ's resurrection. So mamaya, i-define natin yung word na infallible. This morning, we celebrate Easter Sunday, the day that Jesus rose from the dead, or we call the resurrection of Jesus Christ. Resurrection means pagkabuhay na muli. Sabi nga natin, pagkabuhay na muli. At napakahalaga
napakahalaga po nito sa ating mga Christian. Bakit po? Sapagkat kung hindi nabuhay si Kristo, walang kapag-apag-asa lahat ng ginagawa natin dito. Amen mga kapatid? Pati yung prayer mo, hindi makakarating sa langit. Amen? Yung mga pabor na dapat para sa'yo, hindi darating dahil wala si Kristo. Can you hear amen? Bakit? Next, the resurrection is what is that? The cornerstone. Sabi nga natin, cornerstone of our faith. Sa Tagalog ay haligi, pundasyon. Bakit? Ito po'y pundasyon kung bakit tayo nanatiling nakatayo, hindi tayo natitinag sa ating pagiging Christian. Amen mga kapatid? Sinabi nila, umaatin ka dyan, wala ka namang napapala dyan. Hindi ka natitinag. Bakit? Meron kang pananampalataya na si Kristo ay nabuhay para sa iyo. Amen po ba mga kapatid? Amen. At marami ang naniniwala kay Kristo na siya'y nabuhay na muli, kaya kailan pa man ang ating pananampalataya ay magpapatuloy. Amen mga kapatid? Isa po sa patunay na ang ating Panginoong Yesus ay nag-exist. Naniniwala ba kayo na may Jesus na pinanganak? Nakita nyo ba? Hindi. No? Pero ito po ang isang napakalaking patunay. Ano po yon? Look at this. The history itself did not deny Him. Amen? And even agrees with Him. How? He is the reference ng kalendaryo na ginawa noong unang panahon para malaman kung ano ang petsa at taon na nangyayari noong panahon na iyon. Can you hear amen? And pag naglalagay po ng date ang mga historian noon, ang nilalagay nila, nasa gitna ay ang cross, si Kristo. At kung ito'y bago ipanganak si Kristo, ang tawag ay BC, before Christ. At pagkatapos na siya ay namatay na maguli, AD naman, it means Anno Domini. This is a Latin word which means in the year of the Lord. Sa taon ng ating Panginoon. So ibig sabihin po nito, kung mali ang mga historian, hindi sana nila ginagamit ang mga kataga na ito. Can you hear amen? Pero nangyari ito in the event of history, kaya ang ibig sabihin po, si Kristo ay totoo, si Kristo ay nag-i-exist, siya ay namatay, at pagkatapos ng ikatlong araw, nabuhay siya para dalhin tayong lahat sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Do you agree with that? Amen. Why? Next, Jesus' resurrection is the Bible's greatest miracle and history's great fact. No? So ito po ang pinakamalaking milagro at ang katotohanan na nangyari sa kasalukuyan or history. Sa totoo po, si Kristo ay kasama na back in the history. Nandoon na si Kristo even in the past, in the present year. At kung hindi po ito totoo, di babaguhin natin ang buong history. Like for example, siya ay dumating noong 5 to 3 BC, no? Dumating ang Kristyanismo sa ganitong BC or AD. So hindi po, sapagkat naniniwala sila na totoo nga po na si Kristo ay nandun. Hindi man natin siya nakita, sila ang magpapatunay na si Kristo ay pinanganak. Shout amen. Amen. Kaya po, bakit dapat si Kristo na ilagay po at part ng history? Bakit? Sapagkat ito po ay big announcement ng anghel sa sulat po ni San Mateo. Matthew chapter 28 verse 6. Look at this. Sabi po, He is not here. He has risen. Just as He said, come and see the place where He lay. No? This is a big announcement. Pagdating ng mga alagad doon sa libingan, no? Sabi ng anghel, He is not here. Wala na siya rito. He has risen. Hindi niya sinabing namasyal, hindi niya sinabing may pinuntahan lang. Ang sabi ng anghel, siya ay nabuhay na muli. Can you hear amen? Amen. Ang salita pong risen ay isang past participle. Ang ibig sabihin ay nangyari na. Kaya hindi siya patay at hindi na siya mamamatay pa. Wala na siya sa libingan. Siya ay buhay magpakailan pa man. Can you hear amen? So brothers and sisters, ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Siya ay Diyos ng mga buhay at hindi siya patay. Amen? Amen po ba? Karapat-dapat po ba natin na ipagmalaki ang ating Panginoong Kristo?
Nagmamalaki ba kayo na, ako, ang aking Savior ay walang iba kundi si Jesus? Nagmamalaki po ba kayo? Let me tell you a fact. There are top 10 religions in the whole world, pero I'll just give you the top 5 religion na totoong nagpapakitang meron pong mga founder ito. Ang founder ng Confucianism na si Confucius, namatay at nanatiling patay. Tama? Ang founder ng Hinduism na si Krishna ay namatay at nanatiling patay. Ang founder ng Buddhism na si Buddha ay namatay at nanatiling patay. Ang founder ng Islam, mga Muslim na si Muhammad ay namatay at nanatiling patay. Subalit, brothers and sisters, ang founder ng Kristyanismo na si Kristo, si Jesucristo ay namatay. Pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay muling nabuhay, sabi ng Biblia. Kaya may pag-asa na tayo na mabuhay na muli. Hallelujah! Amen mga kapatid? O, kung saan kayo gusto, religion, bahala na kayo. Pero kami ay naniniwala ng aming Diyos ay namatay pero nabuhay siyang maguli. Amen? At hindi na siya mamamatay kailanman, siya ay buhay magpakailanman. Hallelujah. Sabi natin, Hallelujah! Praise the Lord. Amen? 1 Corinthians 15:14 to 19. And if Christ has not been raised, ibig sabihin, walang resurrection, our preaching, yung pagtuturo ni pastor ay useless. And so, your faith, ibig sabihin nito, hindi totoo yung ating pinaniniwala na John 3:16. Binigay niya ang kanyang anak at sino mang sumampalataya ay bibigyan ng buhay na? Wala yun. Kung hindi nabuhay si Kristo, walang buhay na walang hanggan. Can you hear amen? 15, more than that, we are then found to be false witness. Mga sinungaling tayo. O si Kristo namatay para sa iyo. Sasabihin ng iba, sinungaling ka, hindi nga siya nabuhay eh. Tama? We are false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. No? But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. No? Hindi totoo. So ang mangyayari, damay-damay na to. Bakit? Pati si God, ang ating Ama, lalabas po siya na peke, siya ay sinungaling at hindi makapangyarihan. Bakit? Hindi niya naman binuhay yung kanyang anak na si Jesus. At wala pong maniniwala na nabuhay muli ang mga Old Testament people, kagaya nila Abraham, nila Moses, nila David, etc., sila Noah. Bakit? Kasi nga, sa panahon ni Jesus ay hindi siya nabuhay na maguli. Do you get that mga kapatid? Kasi nga po, ang ibig sabihin nun, hindi kaya ng ating Diyos Ama na bumuhay ng patay at ni Kristo. Nagets niyo po yun? Buti na lang, nabuhay si Kristo. Nagpapatunay, totoo ang Ama, totoo ang Anak, totoo ang Banal na Espiritu, at tayong lahat ay pinagpala sapagkat lahat sila nananahan sa atin. Shout Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Ituloy po natin, verse 16. For if the dead are not raised, kung ang mga patay ay hindi nabuhay, then Christ has not been raised either. Gets po yun mga kapatid? Wala nangyaring pagkabuhay noon, wala ring pagkabuhay ngayon. 17, and if Christ has not been raised, walang resurrection, your faith is futile, no? Useless. You are still in your sin, no? Ikaw ay nasa iyong kasalanan pa rin. Pag namatay ka, impyerno ka na. Pag namatay ka, paparusahan ka na. 18, then those also who have been fallen asleep in Christ, yung mga namatay, naniwalang, Lord, pag namatay ako, pupunta ako sa langit, ha? Those who have fallen asleep are, what the Bible say? Lost. Nawawala sila. Hindi nila alam, langit ba ako, impyerno? Langit ba ako, impyerno? Amen mga kapatid? Kung hindi nabuhay si Kristo. 19, if only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. No? Kawawa tayo, kaawa-awa ang lahat ng naniniwala kay Kristo kung tayo po'y naniniwala na tayo ay mabubuhay na muli kasama ni Kristo. Amen mga kapatid? Kasi hindi siya nabuhay na maguli. Gets po ba yun mga kapatid? Amen po ba? So,
Pagtatawanan tayo ng maraming tao. Kahit i-share mo ng i-share si Kristo sa kanila, sasabihin nila, hindi totoo yan. Hindi nabuhay ang Kristo nyo. Pero pasalamat po tayo sapagkat sabi ng Biblia, siya ay namatay, pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli para tayong lahat ay tubusin sa ating mga kasalanan. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. It's either dalawa lang po yan. Pag sinabi mong si Kristo ay nabuhay na muli, ayaw nilang maniwala, it's a lie. Kasi silang hindi naniniwala, pupunta sa impyerno, wala namang Kristong nabuhay, edi wala rin tayong pag-asa, impyerno tayo. Pero mas lamang tayo kung merong Kristo na namatay at muling nabuhay at pinaniniwalaan natin. Bakit? Pag tayo namatay, pupunta tayong lahat sa langit, sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Naniniwala ka bang nabuhay si Kristo? Amen. Now, ang tanong ay, bakit mahalaga na nabuhay muli si Jesus? Bakit po ba napakahalaga nito? Ha? Naisip nyo ba? Bakit ba siya nabuhay? Ang sagot natin, kasi papaano niya tayo bibigyan ng buhay o ng buhay na walang hanggan kung siya mismo ay nananatiling patay. Do you get that mga kapatid? Amen? Amen po ba? Kaya napakaltibay ng ating pananampalataya. Sinasabi natin na, Lord, dahil sa iyo, ako'y may buhay na walang hanggan, dahil higit sa lahat, ikaw ay nabuhay, maguli, at magpakailanman ay hindi ka na mamamatay. Can you hear amen? Amen. So si Kristo po ay totoong namatay. Or else, kung hindi siya namatay, ay hindi tayo maliligtas sa ating kasalanan, walang tutubos sa ating mga kasalanan, or hindi tayo pupunta sa langit. Kaya sabi ng iba, si Jesus mo ay tao lang kasi siya ay namatay. Well, totoo po yan. Siya ay 100% na tao at siya ay 100% na Diyos. Bakit? Pagkat walang Diyos na namamatay. Can you hear amen? Amen po ba? Is either mapupunta sila sa ibang lugar para sila maparusahan o mabigyan ng magandang kinabukasan. Pero si Kristo ay namatay bilang tao. Bakit? Para tubusin ka sa iyong kasalanan. Kailangan dumanak ang kanyang dugo para ikaw ay mapunta sa langit. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Pero sinelyuhan niya iyon. Hindi pwedeng manatili siyang patay. Kasi nga siya ay 100% na Diyos. At dahil siya ay namatay, pagkatapos ng 3 araw, pinatunayan niya, siya ay nabuhay na maguli. Sapagkat hindi lang siya tao, siya rin ay Diyos para bigyan ka ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, if you believe in the resurrection, God can justly grant all those who believe in Jesus na magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Can you hear amen? Amen. So, Pastor, bakit napakahalaga po ng resurrection? Bakit po mahalaga ang resurrection? Now, sinabi ko na ito sa inyo nung midweek service, I will tell you again. Kung ikaw ay naglalakad sa isang daan at sa dulo nito ay may dalawang pupuntahan. Isang papunta rito at isang papunta sa kanan. At doon sa gitna ng dugtungan ng daan na yon ay may dalawang tao. No? Yung isang tao ay patay at yung ikalawang tao ay buhay. Itong tanong, kanino ka magtatanong ng tamang direksyon? Doon sa patay o sa buhay? Kanino ka maniniwala? Doon sa patay o sa buhay? Good news mga kapatid, ang ating Diyos na si Kristo ay buhay. Sa Kanya ka magtanong, sa Kanya ka maniwala, sapagkat ituturo niya dito ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Can you hear amen? Amen po ba? Some other religion can't offer that. Only Jesus can. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya pag ang Diyos ang iyong tinanong, ang Diyos ang iyong pinaniniwalaan, si Kristo ang iyong ginawang Panginoon, He can give you a good and better life, a better future. Can you hear amen? Amen. At pinatunayan ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga infallible proof o mga pruweba na hindi kailanman nababali o nasisira. Acts chapter 1 verse 3, to whom He, si Christ, also presented Himself alive after His suffering by by many infallible proof, being seen by them during 40 days, and speak of the things pertaining to the kingdom of God. No? Si Kristo, sabi po rito, nag-present siya na siya'y buhay
at nagpakita siya ng napakarami. Sabi mo nga, napakarami. Infallible proofs. Ano nga po bang ibig sabihin ng infallible, Pastor? Let's look at the Oxford Dictionary. Sabi rito, it means incapable of making mistakes or being wrong. No? Hindi siya pwedeng magkamali at hindi siya pwedeng maging mali. Ang tawag doon ay infallible. Never failing, always effective, infallible cures. No? Sa Tagalog ay hindi maaaring magkamali ang mga ebidensya or patunay. Amen po mga kapatid? Kaya si Kristo ay nagbigay ng mga ebidensya at patunay na hindi mo pwedeng pagkamalian sapagkat ito ay totoong nangyari. Mas malinaw po ang sinabi ng Good News Bible, Acts 1:3. For 40 days after his death, he appeared to them many times in ways that, look at that prove beyond doubt that he was alive. They saw him, nakita siya, and he talked with them about the kingdom of God. No? Pag hindi siya nakipag-usap sa mga nakakita sa kanya, pwede lang sabihin, multo. Tama mga kapatid? Diba, may mga mahal kayo sa buhay at sa malayo ay nakitan siya, hoy, si nanay, si tatay. O, tapos umalis ka na, pwede mo sabihin, guni-guni o multo. Pero pag nakita mo siya, sabi niya, nak, lika. Tinawag ka at nakipag-usap sa'yo, totoo po yun. Kaya amen? Nahawakan mo at nakausap mo, ito ay isang malaking patunay na sila nga ay buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. And yet, si Kristo lamang po ang nagkaroon ng pagkakataon na gawin ang bagay na ito. Therefore, next, let me give you a proposition. Every Christian can believe without a doubt that Jesus is alive. How? Paano po? By examining the many infallible proof of His resurrection. Sabi nga natin, by examining. No? Hindi lang ito basta, tinuro ni pastor, ganito. Tinabi ni brother, ganito. Hindi po. Tapos paniniwala mo na agad. Hindi po, mga kapatid. Sabi rito, i-examine mo, busisiin mo, aralin mo, subukin mo, examine it. Totoo nga ba itong sinasabi nito? O hindi? Can you amen? At pag ginawa mo yon, mapapatunayan mo mismo sa iyong sarili kung ito nga'y totoo o hindi. Can you amen? Amen. So today, let me share with you 4 infallible proof of Christ's resurrection. Handa na po ba tayo mag-aaral? Amen. So number 1, na pruwebang hindi nagkakamali. Number 1 is authentic testimonies. No? Authentic testimonies. Pag sinabing authentic, it means true, totoo, reliable, dependable, accurate, realistic testimonies or patotoo ng maraming tao, hindi lang isa. Ilan ba tayo rito ngayon? I think 50 or 60. Kayo bang lahat ay naniniwala na si Kristo ay nabuhay? Ipagsabi nyo, paglabas natin dyan, no? Isang tao, nakita mo, buhay si Kristo. Buhay si Kristo. Ewan ko lang kung di maniwala yun, no? Tama ba mga kapatid? Anong nangyari? Tama? Kasi sa ating patotoo, magpapatunay na totoo nga ang ating pinaniniwalaan. Can you amen? Sino sa inyo nagkalat ng isang paniniwala na kapag nagwalis ka sa gabi ay mamalasing ka? Di ba kayo rin? Pinagsabi nyo sa anak nyo, pinagsabi niya sa apo nyo, ayan, nagpasa-pasa na. Tama ba mga kapatid? Etong mas maganda, ipagsabi mo na si Kristo ay nabuhay na maguli. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Magwalis na kayo paggabi. Matthew 28 verse 1 to 7. After Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary, dalawang Mary yan, Mary, went to look at the tomb. 2, there was a violent earthquake, lumindol. For an angel, nakita niyo si Carrie? Si Carrie kasi nahihiya pa. For an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, look at that, he rolled back the stone and sat on it. 3, his appearance was like lightning and his clothes were white
as snow. No? Anghel ang nag-move, rolled away, nagpagulong ng bato. Verse 4, the guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Nung nakita siya ng mga gwardya, nandigas sila sa takot. 5, the angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for, sino? Jesus, who was crucified. He is not here, he has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. No? Wala na si Jesus dito. Gusto niyo tingnan? Tingnan ninyo. Pumasok kayo. 7, then go quickly and tell the disciples, he has risen from the dead, and is going ahead of you to Galilee. There you will see him. Now I have told you. No? May habilin ng anghel. Sabihin mo na sa mga disipulo, buhay na si Kristo. Mauuna na siya sa Galilea, doon nyo siya imimit. Amen mga kapatid? So what happened? Next, after 3 days, ano nangyari? He is alive. Amen? Naniniwala ba kayong nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw? Sabi naman ng iba, nagtalo-talo pa. Hindi, 4 na araw. Hindi, 2 araw. Pagtatalunan pa ba natin ng araw? Ang mahalaga, nabuhay siya. Amen mga kapatid? Pero sabi ng Biblia kasi, after 3 days. So yun na lang ating paniwalaan. Tama mga kapatid? Ang problema, ayaw maniwala ng marami na nabuhay si Kristo. Isa na po dyan ang mga chief priests and elder of the temple during the time of Jesus, no? Sa panahon ni Kristo. Matthew 28:11 to 15, while the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. 12, when the chief priest had met with the elders and devised a plan, ano kanilang plano? They gave the soldiers, yung mga nagbabantay, a large sum of money. Sa Tagalog, suhol. Ha? Sinuhulan sila. 13, telling them, you are to say, ito sasabihin nyo, ha? His disciples came during the night and stole him away while we were asleep. No? Sabihin nyo sa mga tao, ninakaw ng mga disipulo ang kanyang katawan nung gabi na kami ay nagpapahinga at natutulog. Amen mga kapatid? 14, if this report gets to the governor, ayun na, yari sila. Pag ito'y nakarating sa gobernador, may selyo ng gobernador, yung pinto, paano mabubuksan yon? Ano mangyayari? We will satisfy him pag sinabi natin na ninakaw siya, pinakailaman, and keep you out of trouble. Bakit? Kasi papatayin sila. Ba't sila papatayin mga kapatid? Una, bawal buksan. Tama? Ikalawa, natakasan sila ng patay. Kayo ba'y nagbantay na ng patay? Tapos natakasan kayo? Patay kang bata ka talaga. Tama ba mga kapatid? Tama? Kaya ipinakalat nila. Magpahanggang ngayon. Tingnan niyo, 15. So the soldiers took the money, kinuha nilang pera, did as they were instructed, and this story has been widely circulated among the Jews to this very day. No? Sa panahon na naisulat ito ni San Mateo. Amen mga kapatid? Pero sa panahon natin ngayon, tayo ay naniniwala, hindi ninakaw ang katawan ni Kristo. Siya ay nabuhay na maguli. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng mga bayarang gwardya? Tingnan yung picture na ito. Yan, hindi po sila yung tinutukoy na gwardya na nagbantay doon sa tomb de Jesus. Bagkos ay sino po? Pakipindot. Ang nagbantay rito ay ang mga magigiting, mababangis, matatapang na mga Roman soldier. No? Iisipin mo, paano matatakasan mapakalulupit ng mga soldier na yan? Tama mga kapatid? Imposible. Sino sa inyo nagbabasketball o nanonood ng basketball? Diba? Napaka-imposible na makatakas ka sa best guard kahit nasa NBA pa. Sila Kyrie, sila Curry. Diba? Pwede mong itry na takasan sila, pero mahihirapan ka. Tama mga kapatid? Dadaan ka sa butas ng karayom bago ka makashoot. Tama? Kasi best guard ever sila. Kaso, yung binabantayan ng mga gwardiya na ito, na Roman soldier, patay na. So natakasan sila. Kaya ang sabi, patay kang
bata ka. You get that, mga kapatid? Now, bakit ganito ang ginawa ng ating Panginoon? Pakibasa. Next. Next po. Pinili ng Diyos na ganitong paraan ng patotoo. Bakit? Upang magpasya ka kung gusto mo talagang maniwala. Naniniwala ka ba na si Kristo ay nabuhay? Ikaw ang magpapasya. Eh, yan ang mga pruweba. Hindi naman siya ninakaw. Tama? Hindi naman siya kung saan napunta. Sinabi ng Biblia yung nabuhay siya. Ikaw na mismo ang magdidesisyon kung maniniwala ka. Amen, kapatid? Those are the authentic testimonies of people. Next, number 2. Ano po ito? The logical evidences. Amen? Pag sinabi pong logical, common sense, reasonable, consistent na patunay. Laging sinasabi, noon, ngayon, at magpahanggang sa ngayon, si Kristo nga ay nabuhay na maguli. Can you hear amen? Meron ba kayo naririnig na si Kristo ay nabuhay, tapos namatay, tapos nabuhay ulit, tapos namatay na naman? Hindi, di ba? Namatay siya, ikatlong araw, nabuhay siya. Hanggang doon lang ang kwento. Tama, mga kapatid? It is the logical evidence. Matthew 28:5-7. The angel said to the women, "Do not be afraid." Huwag kayong matakot. For I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen. Just as he said. Ang sabi niya, come and see. Halika kayo. Kasi di ba merong ganito eh. Nandiyan bang nanay mo? Wala daw po siya. Oh, wala daw. Oh, pag gusto mo talagang patunayan, kayo po, tingnan nyo pa, pasok kayo. Di ba? Pinapatunayan mo talagang wala. Tama? Etong sabi ng anghel, come and see the place where he lay. Then go quickly and tell the disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Tapos ng mission ko. Sinabi ko na sa inyo, hintayin kayo ni Jesus sa Galilee. Sabihin mo na sa kanila. Tama, mga kapatid? Amen. So sinabi ng anghel, pinakita ng anghel, wala na doon si Kristo. John 20:3-8. Then Peter and the other disciple went to the tomb. Ibinalita na sa mga disipulo. Nagtatakbo sila doon sa libingan. For the two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. 5. He bent over and saw the linen cloth, but he did not go in. So, naintindihan niyo po ba yung binasa ko? Ang tanong ay, anong nakita nung disciple na naunahan si Pedro? Anong kanya nakita pagbungad sa libingan? Bangkay po ba? O yung tela na nakabalot sa bangkay? Tela na lang. Tama, mga kapatid? Alam nyo naman yung nakaumbok, tsaka yung walang laman na tela. Tama, mga kapatid? Sabi dito, he bent over and saw the linen cloth. Walang bangkay. Amen po, mga kapatid? So obviously, walang bangkay, buhay si Kristo. Tuloy natin, verse 6-8. Behind him came Simon Peter. Ito pa, isa pang patunay. Dumating naman si Pedro. And went straight into the tomb. He saw, ano na naman nakita niya? Bangkay? He saw the linen cloths lying there. And the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying there, the linen cloth, with the linen cloth, but was rolled up by itself. 8. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in. Hindi siya na kontento. Pumasok na siya. Yan, nakita yung kuweba? Ganyan na ganyan. Pumasok na siya, and look at this. He saw and believed. Amen, mga kapatid? Kasi minsan tayong mga tao, to see is to believe. Eto, wala nang denial. Hindi na maitatanggi. Nakita niya, walang bangkay. Nakita niya, na tela na lang. He saw, Lord, nabuhay ka na nga. Bakit? Imposibleng makalusot ka sa mga gwardya. Patay ka nga, di ba? Tama ba, mga kapatid? Amen. So sa makatuwid, hindi lang siya natiling patay. Siya ay nabuhay na maguli. Do you believe? Pumalakpak ang lahat ng naniniwala. Are you still with me? Tuloy natin. Verse 38. But he said to them, why are you alarmed? Why are these doubts coming up in your minds? Look at my hands. Sabi ni Kristo. Look at my hands and my feet. Tingnan niyo ang aking kamay. Tingnan niyo ang aking paa. No? And see
that it is I myself. Ito nang mas matindi. Feel me. Hawakan nyo. And you will know. For a ghost doesn't have flesh and bone, as you can see I have. 40, he said this and showed them his hands and his feet. Tama mga kapatid? Parang ganito yan eh. Meron akong 1,000,000. Naniniwala kayo? Meron ako 1,000,000. Walang maniniwala. Pero pag inilabas mo na, ay, meron nga, meron. Tama mga kapatid? Amen? He showed them his hands and his feet. No? Pagpapatunay, totoo nga na hindi siya multo. Hinawakan siya, nakita siya, at malamang niyakap pa siya. Di ba? Lord, nabuhay ka na maguli. Can I hear amen? Amen. Kaya kung ang mga disipulo na to na nakasama mismo ni Kristo ay hindi naniwala agad-agad, syempre tayo mismo. Sabi niya, hindi ako maniniwala na si Kristo yung nabuhay. Tama mga kapatid? Bakit? Kasi hindi ko naman nakita. Tama? Pero higit pa riyan, meron pong napakagandang patunay na ang lahat ng hindi nakakita at naniniwala ay tunay pa ring pinagpala ng Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Ito yung nangyari kay Thomas. John 20 verse 25. So the other disciple told him, "We have seen the Lord." Si Thomas ang sinasabihan. Thomas said to them, itong sabi niya, maraming ganito, "Unless I see the scars of the nails in his hand and put my finger on those scars and my hand on his side, I will not believe." Hindi ako maniniwala. Matindi tong si Tomas. Hanggat di ko napasok ang daliri ko. O pinakita mo, Jesus, akin na. Kunin ko. Pasok ko daliri. Pasok ko dito sa intadyang. Pag hindi yun nangyari, hindi ako maniniwala. Verse 26. After a week, no? A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Kasi nung una, late si Tomas. Dumating na si Kristo, wala pa siya. Eto, nandyan na siya, present na. Kaya sabi sa katabi, huwag kang malilate. Dami kang namimiss. Tama? And Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, no? Nakasarang pinto, pero dumiretso si Jesus. Hindi sinabi ng Bible, pero tumagos siya. Tama mga kapatid? Kasi nakalock siya. Peace be with you. Sabi ni Jesus, kapayapaan ang sumain nyo. 27, then he said to Thomas, "Put your finger here." Thomas, halika. Lagay mo ang iyong daliri sa aking palad. "See my hands. Reach out your hand and put it into my side." Ang sabi ni Kristo, stop doubting and believe. Brothers and sisters, stop doubting and believe. Hindi ka mananalo sa pagbangga mo sa pader. Amen? Mas matigas talaga ang pader. Tama ba mga kapatid? Huwag kang lumaban sa Diyos. Sapagat ang Diyos ay Diyos kahit wala ka. Amen mga kapatid? Stop doubting and believe. Siya ay nabuhay na maguli. 28, Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me." Ito na yung mga pampasaya, pampa-encourage sa mga hindi nakakita at naniwala. "Because you have seen me, you have believed." Tomas, naniwala ka kasi nakita mo ko eh. Ito ang para sa mga hindi nakakita. Taas nga ang kamay ng mga hindi nakakita kay Jesus. Ito ang para sa atin. Blessed. Ano yung blessed? Macarius. Super blessed. Happier than happy. Are those who have not seen and yet have believed. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Ang talino ng Diyos na ito, grabe. Sinigurado niya, ay, yung mga hindi nakakita sa akin, paano kaya sila? Eto na yon. Tama mga kapatid? Hindi ko nakita si Kristo, pero naniniwala ako ay dineklara na super blessed, happier than happy, masaya ang aking buhay dahil sa Panginoong Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So ang tanong ay, linawin natin, sino daw ang mga blessed? Sino daw? Nasa baba, pakipindot. Those who believe but not seen. No? Sa mga naniwala pero hindi nila nakita si Kristo. So the question is, next, do you believe that Jesus is alive?
Naniniwala ka po ba? Amen? Kumbinsido ka po ba? Kaya mo bang ipagsabi na si Kristo ay nabuhay na maguli? Amen. Because that is the logical evidence we can show. Next, number 3. Yan, malapit na po tayo. 4 lang po ito. Number 3 is, everybody, valued church ordinances. No? Ito po yung mga bagay na ginagawa sa loob ng church. Kahit nung kayo po ay nasa dati pang pananampalataya, ano man ang inyong relihiyon, basta naniniwala kay Kristo, ginagawa po ito. Kung hindi ito totoo, dapat hindi na natin ginagawa. Tama mga kapatid? Now, look at this. Ano po yung dalawa na yon? There are 2 ordinances of a Christian church. Unang-una, water baptism. Sabi mo nga, water baptism. Sino sa inyo ang nabautismo na sa tubig sa loob ng 9 na taon na nandito siya? Taas nga ang kamay. Yung iba, nabautismo na po ba yung iba? Di ba ang dami nating binautismuhan? Taas po ang kamay na nabautismo na sa tubig. Taas ang kamay. Oh, so I know now. Sino naman po ang hindi pa nabautismuhan sa tubig? Taas ang kamay. Oh, yung iba, saan kayo nabautismuhan? No? So marami po palang hindi pa nabautismuhan sa tubig. Mga kapatid, ito po ay utos, ordinances ng Panginoon na dapat natin gawin. At magkakaroon po tayo ng water baptism sa Mayo. Palakpakan naman natin si Lord. Alright. So, gawin natin ito sapagkat ito'y simbolo na ikaw ay namatay, nilubog sa tubig. Pagkatapos ng 3 segundo lang naman, kasi kung 1 oras ka dyan, siguradong patay ka na. Kaya wag mong aawayin yung maglulubog sa'yo. Lubog, 3 segundo, ahon. Amen mga kapatid? Siya'y nilibing at muling nabuhay. Ang ikalawa po ay banal na hapunan or Holy Communion. Ginagawa ba natin ito? Every first Sunday. Hindi pwedeng magmintis po iyan. Sapagkat ito'y pag-alala saan? Sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Romans 6:3-4, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? For we were therefore buried with Him through baptism into the death, in order that, look at this, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too, tayo rin, we too may live a new life. Yung pala yun. Kaya nagpapabautismo tayo, inilubog tayo dahil sa kamatayan ni Kristo at pag-ahon natin, bagong buhay ka na. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. Why? Next. Next po, water baptism. Everybody, isa nakakita. Water baptism is an outward expression of an inward experience. Amen mga kapatid? Kaya hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao kung ayaw niyang magpabautismo. Hindi mo pwedeng pilitin na paniwalain mo siya kay Kristo. Why? Sabi diyan, no? It is the inward experience. Tama mga kapatid? Napadaan siya sa church. Narinig niya yung preaching ni pastor. Naniwala siya. Nagkaroon ng something inside. Inward change. Inward experience. Sabi niya, Panginoon, napakasama ako. Magpapabautismo na ako. Can you hear amen? Pero yung pinipilit mo, ayaw nga. Di ba? Lagi ko sinasabi, hindi pwede mong dalin ang kalabaw sa ilog. Pero hindi mo pwedeng dalhin ng ilog sa kalabaw. Tama mga kapatid? Huwag mong pilitin. Can I hear amen? There should be an inward experience. Ipakilala natin si Kristo para lahat ng magpapabautismo maglilingkod sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Yung iba kasi gusto lang naman hindi bautismo swimming. Alam niyo po, nung sa Bulacan kami, libre. Nililibre namin ang mga magpapabautismo. At nakita namin ang daming magpapabautismo. After ng baptism, wala na sila. Swimming talaga. Tama kapatid? Amen po mga kapatid? Amen. Kaya dapat maranasan mo ang ating Panginoong Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Is that clear? Maliwanag? Finally, number 4. Dito tayo magtatapos. Number 4, empowered life and service. No?
Habang naglilingkod ka, masiglang masigla. Kahit yung iba hindi na umaten, bahala kayo sa buhay nyo, maglilingkod ako. Amen mga kapatid? Samantalang iba'y naghihikaw, sabi mo, Lord, I am super blessed. I am Macarius. Why? You are empowered. Ibang-iba, pagkargado ka ng banal na spirito. Can you hear amen? Amen po ba? Ganyan bang yung buhay nung naniwala ka kay Kristo? Amen. Romans 6 verse 4 says, by our baptism, then we were buried with Him and shared His death in order that just as Christ was raised from death by the glorious power of the Father, so also, look at this, we might live a new life. Amen po mga kapatid? Dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa bautismong ginaya natin, nagkaroon ng power sa ating buhay para mabuhay tayo ng bagong buhay. Tatanungin ko kayo, yung buhay nyo ba dati ay napakasama? Sa tingin nyo ba ang buhay nyo hindi na kayo makakaahon sa kasalanan? Di ba? Pero kung saganang sa'yo magbabago ka, babalik ka rin sa dati. Tama? Buti na lang, nandyan ang banal na Espiritu. Kapangyarihan ng Espiritu na sa atin ay nagpapalakas, empowered by the power of God. Can you hear amen? Romans 8:11, everybody, the Spirit, ano yan? The Holy Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Naniniwala ka? Ang banal na Espiritu, alam niyo po si Pastor Gani, gusto kong malinaw ang mga pagtuturo, yung Spirit, sinabi nga sa inyo, big S, ano yon? Holy Spirit, nilagay ko para maintindihan ninyo, hindi lang basta espiritu ng alak o espiritu ng soft drinks or whatsoever. The Spirit, the Holy Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Siya ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon. Amen mga kapatid? Samantalang iba'y pagod sa pagtatrabaho kahapon, ang iba'y may mga lakad, ang iba po ay may kanya-kanyang mga abalahin sa buhay, pero look at you, narito ka pa rin sa church kasi nasa iyo ang banal na Espiritu. Can you hear amen? Siyang gumising sa iyo. Kung pwede ka na, gising ka na. Tama mga kapatid? Amen. Romans 6:14 says, for sin shall not have dominion over you. Ang ganda. Wala nang magagawa ang kasalanan sa iyo, for you are not under law, but under, you are saved by grace. Can I hear amen? Amen po ba? Biyaya ng Diyos. Ba't itong tao na to, makasalanan to kahapon eh? Ba't siya nakatayo ngayon? Ba't siya nakatayo ngayon? Wala na kasi yung kasalanan. Humingi ng tawad kanina. Kanino? Kay Kristo. Pinatawad na siya. He is not under the law para siya mamatay at parusahan. He is under the grace of God. Kaya nakakatayo tayo sa biyaya ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? 2 Corinthians 8 verse 9. Sapagkat, everybody, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Panginoong Kristo, na anong biyaya yon? Bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo. Bakit? Upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan, ano yon? Hirap or kahirapan, ay magsiyaman kayo. Ito na yon. Gusto niyo maging mayaman? Parang hindi niyo narinig yung sinabi ko. Gusto niyo po bang maging mayaman? Ito po ang sagot. Dahil sa karukhaan ni Kristo, siya ay nahirapan ng gusto sa krus. Madali bang magpapako? Nakapanood ba kayo ng mga pinapako? Hanggang kailan po ba yon? Kahapon lang. Nakita niyo po bang madali? Di ba may nag-viral pa nga daw na hinampas daw ng Hudyo na gumante. Tama? Madali bang magpapako sa krus? Napakahirap. Dahil sa kanyang karukhaan. Dahil sa paghihirap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya ang nahirapan. Siya ang nagtiis ng dusa, pero tayo ang nakinabang. Palakpakan naman natin ang ating Diyos sa buhay. Bakit? Para magsiyaman kayo. Sabi ng iba, Pastor, tagal ko ng Christian, di pa rin ako mayaman. Hindi totoo yan. Ang isang tao na milyonaryo na walang Kristo sa puso, impyerno yan. Tama mga kapatid? Pero ang isang ordinaryong tao na may Kristo sa puso ay patuloy na payayamanin ng Panginoon. Hindi lang dito sa lupa, pagdating sa langit, may mansyon ka. Ikaw ay lalakad sa ginto na kalsada. Nagliliwanag ang lahat ng lugar sapagkat puro ginto. Do you like that? Wow, mayaman ka. Sabihin sa katabi, mayaman ka.
Kaya dapat walang poor mentality. Mayaman ako, anak ako ng Diyos, maganda ang aking buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. May natutunan po ba kayo? Amen. So let's have a quick recap and review for all the things that we have learned today. Upo ng maayos. What are the infallible proof of Christ's resurrection? Number 1, everybody, authentic testimonies. Number 2, logical evidences. Number 3, valued church ordinances. And number 4, empowered life and service. So what is our Macarius Challenge? Tayo po tayong lahat. Everybody, Jesus has risen, so I will live for Him. Isa pa nga po malakas. Jesus has risen, so I will live for Him. Are you ready to live for Jesus? Na kung ano man ang sabihin niya ay gagawin natin. Maglilingkod ka para sa Panginoon. Let's stand up. Tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Ako po'y nagbabakasakali na ang araw na ito ay araw ng kaligtasan ng iyong mahal sa buhay o ng iyong sarili. Brothers and sisters, kung gusto mo na ikaw maging anak ng Diyos, taga-langit, tagapagmana ng langit, at gusto mong siguraduhin na ikaw ngay ligtas dahil sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, sumabay ka sa napakaiksing panalangin na ito ng iyong buong puso. Sabihin mo, Panginoong Hesus, pinupuri kita, pinapasalamatan, at sinasamba. Maraming salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking kasalanan. Mula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, aking tagapagligtas. Ama naming Diyos, salamat po sa mayamang pag-ibig mo sa akin. Banal na Espiritu, salamat po sa pag-iingat at paggabay mo sa aking buhay sa mundong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Ako na lang po mananalangin. Congratulations kapatid, sapagkat ang araw na ito ay araw ng iyong kaligtasan. Sapagkat ikaw ay naniwala na si Kristo ay hindi na natiling patay. Siya ay nanatiling buhay at kaya kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Paano? Dahil sa iyong ginawang panalangin ng pagtanggap. Kaya Panginoon, sa oras na ito, ang kapatid na tumanggap sa iyo ng totoo sa kanyang puso, ay patuloy po na magtuloy-tuloy na ang kanyang pananampalataya sa iyo. Na siya po ay magpabautismo sa tubig at pagkatapos ay maglingkod sa iyo at patuloy na ibigay ang kanyang buhay para sa iyo lamang habang siya ay nabubuhay. Tulungan mo po siya, Panginoon, habang siya po ay naglilingkod na anumang pagsubok ang dumating, kakayanin niya. Sapagkat nangako ka, hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan. At dahil ikaw ang Panginoon niya, Psalms 23 verse 1, dahil ikaw ang kanilang pastol, hindi sila magkukulang. Verse 6, at surely goodness, mercy shall follow them all the days of their life. Kaya habang sila ay naglilingkod, pinapayaman mo sila. Kaya hindi na nila iniintindi ang kanilang mga bayarin. Ang iniintindi na lang namin ay ang maglingkod sa iyong tahanan. And we will dwell in the house of the Lord forever. Kaya Panginoon, narito po ang lahat ng iyong mga anak. Nakataas po ang aming mga kamay bilang tanda ng aming pagsuko sa iyo at pananampalataya na si Jesus ay nabuhay na muli. Ang aming Panginoong Jesus ay patuloy na mabubuhay at magbubuhay magpakailanman sa aming mga puso. Kaya naman kami ay mabubuhay para din sa Kanya. Panginoon, siniselyoan po namin ng iyong banal na dugo ang lahat ng panalangin na ito, for we are covered by the blood of Jesus at ang banal na Espiritu at ang iyong banal na pangalan upang hindi manakaw ng kaaway ang lahat ng mga ito sa aming buhay. Salamat po sa pagpapala. Thank you for the super blessing and happier than happy life, Macarius life. This is our prayer in Jesus' name. At lahat ang tumanggap sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Palapakan po natin ang Diyos na buhay! Hallelujah! Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, Jesus has risen, so I will live for Him. To God be all the glory. Are you blessed?
super blessed. So, kung tayo po'y pinagpala, ay pagpalain din po natin ang ating Panginoon through our grace giving. To God be all the glory.